Actually, taon eh. 2024 pa lang, kinakanana, 2023, kinakanana si VP Sara. Pare-parehas lang naman yung kanilang mga binibintang sa kanya. Pero ang nakakatawa rito, na-impeach siya noong 2025. Tapos 2026, in-impeach siya ulit. So I was expecting a lot from itong mga I was expecting a lot from yung mga prosecutors, mga congressman. Ang yayabang eh, hindi ba? Kung maka-akusa, talagang sagad-sagad. Kung makapag-press con, mayat-maya. Kahapon, nagmukha silang mga bata. Kahapon, nagmukha silang mga totoy, sanggol, elementary, doon sa, isa pa lang isang abogado pa lang yun ni VP Sara na nagsalita. Pero nagmukha na silang mga tanga, nagmukha na silang mga walang alam. Ilang taon nilang niluluto yan kay Inday Sara. Tapos, unang araw pa lang, sa liig na kagad ang tama nila. I was expecting talaga na prepared sila doon sa hearing na yan. Good morning, shout out sa lahat ng mga nanonood mag-like po tayo and share. Apakapalad ninyo kasi itong ating live stream na ito ay mamaya ipa-private na natin to, tapos i-upload natin separately. Kasi nga, as much as I want to record a video, wala tayo sa setup natin, kaya samantalahin natin. Muna tayo, live muna tayo and then i-upload ko na lang ito mamaya para doon sa mga hindi makakahabol dito sa live. Yan, like and share natin para dumami yung ating mga nanonood ngayon at para maganda ang discussion natin. Ilagay nyo din dyan sa inyong mga comments kung ano yung mga gusto yung pag-usapan, reaksyonan natin dyan sa mga nangyari sa Senado kahapon. Umpisa pa lang mukha ng tanga eh. But anyways, ayun nga, balikan natin. Ilang taon na ginawa ito, pinarepair ito ng mga congressman. Tapos pagdating doon, nagmukha silang mga tanga, nagmukha silang mga bobo. Noon kasi, boss, you seem to be losing weight, sabi ni Napoleon. Oo, na gano'n na ako, babawas tayo, hindi tayo masyado nagkakain, and of course, exercise. Maganda yan maganda yun. Kasi simula na nung nag-Baker Slim ako, hindi na ako nagkasakit, hindi na ako tinarangkaso, hindi na ako inubo, hindi na ako, yung mga sipon, konti-konti lang, pero hindi na siya tumatagal katulad before. So, nag-lose na rin tayo ng at least nasa mga 40 kilos na. So masaya yung feeling na healthy and light. But going back doon sa nangyari kahapon. Nasanay kasi yung mga congressman na sila yung bida, nasanay yung mga congressman na na lahat ay kayang-kaya nilang makuha. Na kontrolado nila ang naratibo. Na mukhang sila lang yung matalino, 'di ba? Yung mga congressman ganyan. Yes or no lang, 'di ba? Ganun sila. Pero kahapon ginanon sila ni Attorney Season. Tinanong ni Attorney Season etong bubita estapador na congresswoman ng Batangas na tali-talinuhan. Sabi nila katulad daw ito ni Miriam Defensor Santiago. Paano naman magiging katulad ni Miriam Defensor Santiago itong si Luistro? Putang ina, bukod sa ang bagal-bagal na magsalita, may binabasa pa. Tapos hinga pa ng hinga, putang ina, may panis na laway pa. Nakakadiri. Putang ina, pangit mo na, may panis na laway ka pa. Buisit ka talaga. Alam niyo, tinanong siya. So, i-arraign mo ba? Plano mo ba na i-arraign yung plaintiff? Tapos kung ano-ano yung sinasabi niya, as I've mentioned, blah blah blah. Sinabi ni Season sa kanya, it's a yes or no question. Sagutin mo lang ng yes or no. Ang dami mo pang palabok. Tapos galit na siya. Nag-aalburuto na sila. Ang sabi nung abogado ni Inday Sara, yes or no lang. Sinasayang natin yung oras ng korte sa napaka mabubulaklak yung mga sinasabi. Hindi ito labanan ng opening statement. Ang dami pa niyang sinabi sa opening statement niya. Opening statement na nagrereklamo yung mga driver, yung mga mahingista. Ulul, putangin na ninyo yung opening statement mo, Luistro. Lahat patama kay Bongbong Marcos. Kaya nga ang tanong ko sa social media yun bang opening statement mo para kay Bongbong Marcos ba yun? Di ba? Kasi, sinabi niya lahat doon, pandarambong. Nandoon kay Bongbong yan. Kulang na nga lang sabihin niya, adik hindi ba? Pero pandarambong, pangungupit, pagwaldas sa pera ng taong bayan, betray sa trust ng Pilipino, lahat yan kay Bongbong Marcos patama
Kaya sana hindi nanonood si Bongbong kahapon, kasi kung nanonood si Bongbong kahapon, masasaktan siya sa mga sinasabi ni Luistro. Tsaka ang kapal ng mukha ni Luistro. Sabi nga nila, kung ikaw ay nag-aakusa, pupunta ka sa isang korte at ikaw ay nag-aakusa, you should come with clean hands. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Kailangan malinis ang konsensya mo. Kailangan malinis kang tao kung pupunta ka sa isang lugar para mag-akusa sa ibang tao. Kailangan wala kang kaso ng korupsyon. Unang-una si Jervil Luistro, meron yan demanda sa kanyang distrito ng yung Cat's Eye, tandaan niyo sa kalsada yung umiilaw. O kasi yan source of corruption yan eh. DPWH din yan. Meron yan si Luistro na kaso ng pandarambong diyan. Pa yan? If I'm not mistaken, dinidinig pa yan. May mga sabi-sabi ayon sa 18 Marines plus 4 na nakatanggap daw yan ng maletang pera o nakatanggap ng envelope, kung ano man, basta nakatanggap siya ng pera mula kay Zaldico. At di umano, diyan sa mga hearings nila, diyan sa Congress ng Quadcom, Tricom at kung ano-ano pang mga abnormal na yan, nakatanggap din yan daw. Bawat sabi ito ni Greco Bellica, bawat isang hearing daw, at ikaw ay nagtanong sa mga Duterte o binanatan mo yung mga Duterte, milyon-milyon daw yung tatanggapin mo. That's according to them. Inuulit lang natin dito. So anong moral ascendancy neto ni Jervil Luistro para magbintang at mag-prosecute kay VP Sara kung siya mismo napakarami niyang hindi maipaliwanag, unang-una sa lahat na mga yaman. Meron siyang hindi maipaliwanag na mga proyekto. Lahat sila diyan, si Ridon, di ba? Yung kanyang party list, sabi nila din daw, kurakot. Tapos maraming mga congressman ang mga kurakot. Ang tawag nga sa kanila contractor. Sabi pa nga ni Ping Lacson, at least 70 na mga congressman ay contractor. Hindi ba? Tapos Congress ang pupunta diyan, mapoprosecute kay VP Sara. Tapos ang gusto nila mangyari, kalkalin yung mga bank transactions ni VP Sara nung hindi pa siya impeachable officer. 4 na taon pa lang si VP Sara na impeachable officer. Hindi ba? So dapat ang salin na titingnan mo is yung salin niya nung 2022 nung siya ay naging Vice President ng Pilipinas. So from then hanggang ngayon, from then to now, meron ka lang 4 na taon na dapat na salin na titingnan. Kung paano niya na-accumulate yung kanyang wealth before siyang maging Vice President, labas ka na dun. Labas ka na dun. Ngayon, 2022 onwards, doon ka lang titingin sa kung magkano yung nadagdag sa kanyang kayamanan. Katulad ni Martin Romualdez. Simula nung naging congressman siya, nung naging presidente yung kanyang pinsan, nag-accumulate siya ng, I think, billions of pesos. Nag-accumulate siya ng billions of pesos. Parang tumaas from 500 million na net worth niya, naging 3.5 billion. So, saan nanggaling yun? Dapat yun ang tinitingnan. Si Bongbong Marcos, yung salin niya, from 2022 hanggang ngayon, tumaas ng bilyon-bilyon. Yung kanyang asawa, yung wealth ng asawa niya. Tapos tingnan ninyo yung anak niya na si Sandro Marcos, wala man trabaho yan. Hindi ba? Walang trabaho yan. May mana na ba na nakuha yan? Palagay ko wala pa, kasi hindi ka naman makakakuha ng mana kung buhay pa yung mga magulang mo. So kung, for example, mayaman ang magulang mo mayaman, hindi ikaw. Pwedeng may kotse ka, may bahay ka, pwede siguro may pera kang pinagagastos, may pambili ka ng luho, mga Dior, mga kung ano-ano mga luxury items. Pero, pag tinignan mo yung bangko mo, hindi ka bilyonaryo. Maaaring may milyon na laman yan, pero siguradong hindi ka bilyonaryo. Kasi nga, wala ka naman trabaho Hindi pa naman namamatay yung mga magulang mo para makatanggap ka na sandamukal ng mga inheritance Di ba? So, yun ang dapat sinisilip. Anong mga negosyo nito ni Sandro Marcos at papaano siya nagsimula dito sa negosyo na to at paano niya nakuha, kung magkano yung net worth niya ngayon, paano niya yun nakuha, saan paraan niya yun nakuha. Dapat yun na tinitingnan di ba? So, yun nga ang nakakatawa dito, mga bossing. Itong mga nag-aako sa kay VP Sara, mukhang mga talagang sila yung, di ba sabi ko sa inyo, pag nagtumuro ka na ganyan, ilang daliri yung nakaturo pabalik sa'yo. Pag tumuro ka ng 3 daliri yung nakaturo pabalik sa'yo. So, karaniwan, kapag tinuturo mo na magnanakaw ito, kurakot ito, chismosa ito, malamang sa alamang, ikaw yung chismoso, ikaw yung kurakot, ikaw yung loko-loko, hindi ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.
Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala